Magandang hapon po. Maraming salamat, sir. MC. Magandang hapon po sa ating lahat. Sumagot naman kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayong mga nasa ilalim ng mga puno, pwede ba lumapit naman kayo dito, pumunta kayo dito sa gitna? Ang luwag-luwag. Pag nakita ito sa MB, sasabihin ni Bongbong, walang tao ang maisog at reforma. Papayag ba kayo doon? Hindi! Kaya please naman, pumunta kayo dito sa unahan. Mga tanda dyan, dito kayo please. Kayo na pa nananawagan ng hakbang na maisog na dito tayo lahat sa harap. Kayo mga nasa bandang kaliwa, please, dito tayo. Kasi ako po, pag ako ay inaanyahan magsalita, lagi ko pong inuumpisahan ang aking pagsasalita sa isang pagiging mga awit. Hindi pa ako songer, pero I can sing. Okay, ang kakantahin ko po ay alam na alam ninyo. Kalat na kalat ito sa social media. Kung napanood nyo ko sa Ortigas, ako yun, kumakanta. So mga kasama, kayo dyan sa likod, nakikinig pa kayo? Alam nyo mga kasama, tayo ay nagsasakripisyo. Ating ginugugol ang ating oras, ang ating energy, ang ating pera para mapatalsik ang isang magnanakaw sa loob ng Malacanang. Sakripisyo itong ginagawa natin. Sakripisyo para mapatalsik. Kung andyan dyan kayo sa likod, nakaupo, nagkwekwentuhan, hindi naman kayo nakikipag-participate, hindi naman kayo nakikinig sa mga nagsasalita, umuwi na lang kayo. Doon na lang kayo makinig sa social media. Diba? Join us! Please! Dito kayo sa harap! Huwag dyan sa likod! Huwag dyan sa tabi! Because you came here to express yourselves against the impending wannabe dictator, si Bongbong Marcos. Please! Dito kayo! Dito kayo! Lapit kayo dito! Ito ang oras natin eh! Sinabi ng mga nagsasalita kanina, ito na ang pagkakataon natin! Ito na ang oras, ito na ang hinihintay natin upang mapatalsik ang pinakamatapang na magnanakaw sa buong mundo. The greatest thief or robber of all. Kaya parang ahon nyo na, dito na kayo. O sige, kakanta na ako. Sabayan nyo ako ha, kasi alam na alam nyo to. Okay? Ready? Marcos, Marcos magnanakaw. Marcos, Marcos magnanakaw. Marcos, Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. One more time! Marcos, Marcos magnanakaw. Kanta naman ko! Magnanakaw. Marcos, Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Bongbong. Parang ako lang yata kumanta eh. Ha? Pwede ba isa pa please? Alam nyo, ako yung nasa social media na nag-viral yung kumakanta nito na nasa EDSA. Meron nag-message sa akin na nasa Italy. Ang sabi niya, sir, nung pinapanood namin, kasi marami daw sila kasi day off nila, Italian. Sabi niya, sir, nung pinapanood namin yung kanta nyo, kinikilabutan kami. Kasi sa Italy daw, galit ang mga Italiano sa mga magnanakaw. Biro nyo yun, nakaabot sa Italy ang aking kanta. Sa susunod, mamaya pagkatapos, kung magsalita, kakanta ulit tayo. Iba naman. Ha? Okay. So, mga kasama, mga kapatid, mga kapwa maiso, mga taga-reforma, mga GC4SM, yan, GC4SM. GC4SM, Good Clean for Society Movement, joins hakbang na maisog in calling for Marcos to resign. Iyan dapat ang ating boses, nagkakaisang boses. Iyan dapat ang ating adhikain. Walang iba. No ifs, no buts. Marcos must resign! Mga kababayan, nanakawan tayo ng 250 billion
250 million, 1 billion pala, 100 billion. 100, nanakaw tayo ng 100 billion. Ano, hindi tayo kikilos? Papayagan mo natin siya. 100 billion! Siyam na zero yun! Bilangin nyo. Billion, 9 zeros yun. Diyos ko. Bilyones. Marcos, hindi pa ba sapat yung ninakaw ng iyong ama? Pati ikaw na junior, bilyones pa rin ang ninakaw mo! Hindi man rally, kung sure mo Yeta! hindi rally yun doon. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Alam niyo mga kapatid, mga kababayan ko, if you recall, the Marcos family betrayed the Filipino people twice. Diba? 1986, Katrina, ninakawan tayo ng bilyones ng senior naman. Ngayon naman, junior na naman, bilyones na naman. Papayag ba tayo niyan? Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Alam nyo, may nag-message sa akin sa FB. Sabi niya, kaibigan, dahan-dahan lang sa pag-post ng Marcos resign. Baka daw kasuhan ka ng sedition. Sagot ko sa kanya, sabihin mo doon sa magkakaso, ituloy niya ang kaso. Hindi ako takot! Kasi ng sedition. Sapagkat ang pagtawag, our call for Bongbong Marcos to resign is part and parcel of our freedom of expression as enshrined by the 1987 Constitution. Di ba? Nasa ating saligang batas yan. Bill of Rights, freedom of expression, freedom of speech. I can proudly say, and I don't care if they will charge me with sedition because I know my rights. I can call any time of the day, Bongbong Marcos should resign. Mga kasama, huwag kayong matakot. Panakot lang yan, hindi totoo yan. Yung threat of sedition is just a naked threat by the ruler, by those in power, para hindi tayo magsalita. Pag sinabi nyo yan, karapatan ko ang magsalita. Hindi naman seditious yan, hindi naman rebellious yan. Bakit ako matatakot? Kaya huwag kayo matakot. Pag sinabi nila yan, pag tinakot nila kayo, sabihin nyo, ako ay Pilipino, ako ay matapang, at ako ay hindi bobo, ako ay hindi tanga. Iyan mga kasama, ang aking mensahe ngayong hapon na to. Alam ko, marami ba magsasalita? Ako, pag nagsalita ako, ganado ako, kahit sa oras pwede. Kaso, alam ko marami ba magsasalita. Kaya gaya na sinabi ko, tatapusin ko aking mensahe ngayong hapon. Sa papamagitan na naman ng isang kanta. Okay lang ba? Alam na alam nyo to. Walang duda, alam na alam nyo to. Sabay nyo na lang ako, okay? Para nyo ng awa, para naman meron akong baon pag-uwi ko, sasabihin ko, uy, ang daming nakisabay sa akin nung kumanta ako. Okay? Ready? Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Ayaw niyo si Martin magnanakaw? Walang kumakanta eh. Kayo sa likod, kumakanta ba kayo? Hindi naman eh. Wala akong naririnig. Please naman, participate, join us, cooperate. This is our time. This
natin, huwag na tayo mag-timpok-timpok pa. Ito na ang pagkakataon. 200, oh my God, 100 bilyones. Hindi na ako alam nyo. Sino ba ka senior citizen dito? Ako senior citizen. Alam nyo, kaya hindi na ibibigay ng gobyerno ang full benefit sa mga senior citizens such as 1, free laboratory, free medicine, free hospitalization, free check-up. Hindi na ibibigay ng gobyerno yun. Pero porsyento lang ibibigay nila, percentage lang. Bakit? Ang sabi ng PhilHealth, if we will provide all those benefits to the senior citizens, we need at least 350 billion pesos budget annually. 350 billion pesos lang. Pucha! 350 billion pesos! Kami mga senior, libreng medisina, libre check-up, libre laboratory, libre hospitalization. Yan, sarap ng buhay namin senior. Di ba? Kaso hindi nabibigay. Bakit? Wala daw pera. Ano wala naging pera? 1 trillion peso ninakaw? So ibig sabihin, merong pera. Kaso nga lang, ninakaw. Di ba? Maliwanag. Sabi nila 350 billion ang kailangan taon-taon ng PhilHealth to provide all the benefits the senior citizens deserve. Pero walang pera. Tapos makita natin, sa 3 taon, 1.4 trillion pesos ang ninakaw ng administrasyon ito. Hindi ako nagsabi niyan. Sinabi ni Congressman Irizi yan. 1.4 trillion pesos was stolen from the government coffers since 2023, 24, and 25. Maliwanag, may pera ang bawat Pilipino. May pera ang bawat senior citizen. Libre sana sa ospital, libre sa gamot, libre sa check-up, libre laboratory. Pero sabi ng PhilHealth, walang pera. Kasi ibinulsa. Di ba? Pero ang totoo niyan, meron po tayong pera. The Philippines is not a poor country. The problem is we are being run by idiots, by thieves, and by incompetent persons in government. Thank you very much. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Troy Abitona. Salamat.